Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, naghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang iyong karunungan at nanlakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio ika-10 upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mo makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa Galaad at saka nagpatuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jefte ang Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel Keramim. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa,
Sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo. Yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksang kanyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan mo ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipo ng iyong mga anak, di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Huli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan
ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing langsangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama't mabubuti. Ano pat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dito yung ating sa Ebanghelyo ngayon nga na napakinggan sa talinghaga na many are called but few are chosen. No? Mga minamahal ko mga kapatid, no, at kapanalig kay Kristo, ang Ebanghelyo po ngayon ay naglalahad sa talinghaga or parable sa piging, no, ng kasalan. So inihantulad ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng malaking handaan para sa kasal ng kanyang anak. Nagpadala siya ng mga paanyaya, invitations, RSVP, kumbaga, ika nga nila. Pero walang sumagot, no? Marami sa kanilang inayahan na tumanggi, no? Ang iba ay nagwalang bahala, samantalang iba naman po ay inapi pa at pinatay pa yung isinugo ng hari. Sa huli, pinalawak ng hari ang kanyang paanyaya sa lahat, sa mahihirap, sa mga itinakwil, sa mga mabubuti at masasama, hanggang mapuno nga yung bulwagan kanina. Ngunit may isang mahalagang detalye, isang tao ang pumasok na walang kasuotang pangkasal at siya'y itinaboy palabas. Pero ang talinghaga pong ito ay puno ng kahulugan, no? Ngunit 3 punto ang nais nating bigyan ngayon, no, ng ating pagnilayan. The first one is paanyaya, ang tugon at yung ating kahandaan. Una, yung invitation o yung paanyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang hari ang kumakatawan sa ating Panginoong Diyos at ang piging ng kasal ay sagisag ng kanyang kaharian. Isang masayang pakikiisa sa Kanya. Pansinin natin kung gaano mapagbigay ang Diyos, generous. Ito yung narinig natin sa tema din natin noong nakaraang linggo. Paulit-ulit siyang nag-aanyaya, lumalabas at pinapasugo ang kanyang mga alipin. At hindi siya tumitigil sa unang pagtanggi at gayon din sa ikalawang pag-ayaw. Patuloy siyang nagpapadala pa ng mga sugo. Kaya pinapakita nito ang puso ng Diyos, kailanman hindi siya napapagod na tawagin tayo tungo sa kanyang pag-ibig, tungo sa kanyang puso, sa kanyang hapag, sa kanyang pakikipagkaibigan. Ganyan ang imbitasyon palagi ng ating Panginoon Diyos. Titigil na lang ba yan doon sa imbitasyon? Pangalawa, yung tugon naman natin ng mga tao. Ngunit paano tayo tumugon sa ating Panginoon Diyos? Ang ilan ay walang pakialam, bumalik sa kanilang bukid o nagdegosyo, di ba? Ang iba naman ay marahas. Yun na nga, ano, ang ganda ng alok ng Diyos sa atin, pero inapi pa yung mga sugo. Hindi ba totoo rin to sa atin, no, sa panahon natin ngayon? Minsan, hinahayaan natin maging abala tayo sa trabaho, sa pag-aaral, yung maaliw din tayo, at gayon din with our anxieties, sa ating mga alalahanin, with our concerns, hanggang mawalan yung oras natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayong tuwing Sunday o kaya sa, sa mga weekday masses natin, 30 minutes, isang oras, yung mga binibigay dapat nating oras, pero hindi pa natin magawa. May mga pagkakataon na ang tinig ng Ebanghelyo ay kumbaga sagabal, no? At sa halip na makinig tayo, ito pa'y tinatanggihan natin. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita at ito ang kumbaga pagkain, food for the soul natin, ang Skriptura, ang tinig ng Diyos, ng tinig ng ating Panginoong may kapal. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi magsasara. Pero wag natin ito
abusuhin yung pagmamahal at gayon din yung paghihintay ng Diyos sa atin. Kahit tumanggi ang mga unang panauhin, ipinasa ang paanyaya doon sa iba, at ito ang mabuting balita. May puwang palagi para sa atin, anuman ang ating nakaraan o yung ating pagkatao. Kaya everybody is invited doon sa piging ng ating Panginoong may kapal. Kaya ano yung naman yung tugon natin sa paanyaya na ito ng ating Panginoong may kapal? Pangatlo at panghuli, kahandaan ng ating puso. Nandyan nga ang paanyaya, nandyan nga yung pagtugon natin, pero gaan naman tayo kagayak o kahanda ang ating buong puso, buong ating sarili doon sa paanyaya at pagtugod natin sa ating Panginoong may kapal. Sa huli, naroon ang panauhing walang kasuotang pangkasal. Ngayon din, iniisip ko pa rin, ano kayang suot nitong inimbitahan na ito, at gayon na lamang ay ipinatapon, ginapos ang kanyang kamay at itinapon doon sa madilim na lugar. Parang mabigat ang parusa sa kanya, Ngunit ang kasuotan ay hindi tumutukoy sa damit, kundi ang disposisyon ng puso, yung ating kasing-kasing sa Bisaya nga, sabi nga nila. Upang makapasok sa piging ng Diyos, hindi sapat tanggapin lamang ang paanyaya. Dapat tayong magpabago, Ang kasuotan ay sumasagisag sa buhay na puno ng biyaya, pagmamahal at pagbabalik loob. There's a conversion, there's always love, at gayon din na mga pagpapala or graces. Kaya nga, yung sabi nga ng aming santo, ni Saint John of the Cross, we will be judged according how we love. In the twilight of our life, sa takip-silim ng ating buhay, tayo ay huhukuman kung paano tayo nagmahal, kung paano tayo umibig sa kapwa. Ito'y pamumuhay na nagpapakita na tunay tayong handang makipagdiwang kasama ang Panginoon. Tinatanggap ng Diyos ang lahat, mabuti man o masama, ngunit hinihiling niya na isuot natin si Kristo. Si Kristo ang ehemplo ng kabutihan, ehemplo ng pagmamahal, ehemplo ng lahat ng bagay. Ito'y mapapakinggan natin o mababasa natin doon sa sulat sa Galatia, chapter 3. Hindi tayo makakaharap sa Kanya nang hindi nagbabago ang ating puso. Ito yung emphasize din ni St. Paul, na siya din mismo ay nagbalik loob, nagbago ang kanyang puso, at yun din yung kumbaga magiging kasuotan natin at damit pangkasal natin na pagpasok natin doon sa karya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, malinaw yung mensahe ng ating talinghaga ngayon na ang Diyos ay laging nag-aanyaya. Kaya sa panalangin, sa Eucharistia na ginagawa natin ito, sa mas malalim na ugnayan natin sa Kanya, ay doon palagi ay nangungusap ang Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga last Sunday, napapakinggan pa ba natin yung boses ng Diyos? Sumusunod pa ba tayo doon sa boses o tinig ng mabuting pastol? Kaya ang ating tugon ay hindi dapat malamig o marahas, o kundi isang masayang oo, the fiat, katulad ng ating Inang Maria. At dapat nating ihanda, igayak ang ating puso na damtan ito ng pananampalataya, pag-asa, pagmamahal, pagsisisi, upang sa pagdating ng hari ng ating Panginoon Diyos ay makikilala niya tayong tunay na panauhin sa Kanyang piging. Naway huwag tayong maging abala upang hindi marinig ang Kanyang tawag, huwag tayong pumasok ng hindi handa, at lagi tayong mamuhay na nakadamit kay Kristo, handang makisalo sa walang hanggang piging ng kordero. Mga kapatid, inaanyahan tayo ngayon ng Diyos sa hapag ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama para sa ating mga pangangailangan. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang simbahan dito sa lupa naway patuloy na umunlad at mahikayat ang maraming tao sa kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging
bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga mayayaman at mahihirap, naway huwag iwasan ng hamon at tawag ng kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa pagkakaroon ng dalisay at nagsisising puso, tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makibahagi sa hapag na inihanda ng Diyos para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at may kapansanan, naway maibahagi natin ang habag at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ang mga namatay, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami na makapiling ka sa iyong kaharian. Habang aming ipinapanalangin ang aming kapwa, tulungan mo kaming maakay sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, lubin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa
itahasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ang aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa, at ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang ina ng Veritas. Kaysa ng kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupurit sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuris at sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga riyan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Iyo ikasampu. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at langlakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ng tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Pio ikasampu, ipanalangin mo kami. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo hanggang sa wakas ng mundo. Ako'y laging naririto, ang sabi ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong tapat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kapanalig, samahan niyo pa rin po kami sa ating pagtatanghal ng ating banal na sakramento. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayot kayo't tumugon sa paanyaya ng ating Panginoong may kapal. Salamat sa Diyos.
kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesu Kristo na pinagbuklod ng iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesu Kristo sa kabanal-banalang na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwinin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos, nakapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides
Panem de cielo Christi Dei, Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus que nobis sub sacramentum mirabili, passiones tua memoriam reliquisti, tribui sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, et redemptiones tua fructum, in nobis iugiter sentiamus, que vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang kanyang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nilisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment done.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.